Dati, observer lang etong Japan at Australia dito sa salaknib natin. Pero siguro dahil nakita nilang kailangan na rin nilang makisali, sumali, eto na nga mga tol, ang Japan at Australia ay sasali na rin. No, sa salaknib, ito yung military training ulit exercises na which is lagi natin, normal nating ginagawa dahil nga natuklasan ng ating AFP na hindi ganun ka-agresibo ang China kapag meron tayong mga kasamang mga bansa na naglalayag dito sa West Philippine Sea. At the same time, kapag nagkakaroon tayo ng mga exercises, mas lalo nating napapalakas yung interoperability, yung kakayanan ng ating mga AFP. At nakita rin siguro nitong mga bansang to, lalo na nitong nakaraan kung gaano ka-agresibo ang katunggali ng Pilipinas, which is ang China, na ang Coast Guard nila at pati warship nila mga tol humahabol na dito sa ating mga barko at nagdulot nga yan ng banggaan ng mismong barko ng China ha. So ngayon dito sa balitang panonoorin natin, tunghayan natin to, alamin natin ang buong detalye. Lalahok na sa unang pagkakataon ang bansang Japan, Australia, sa taunang salaknib, joint military exercises ng Pilipinas at USA o Estados Unidos. Ayon sa Philippine Navy, patuloy ang mga isinasagawang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba pang mga bansa bilang bahagi ng estratehiya sa pagtatanggol laban sa anumang banta. Walang binanggit na bansa mga tol, pero alam naman natin kung sino ang nagdudulot ng banta sa ating soberanya. So samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin itong balitang to at bigyan natin ng reaction, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Well, pwede rin kayo magbigay ng comment nyo sa ibaba. Maraming salamat sa lahat ng ating taga-subaybay, sa lahat ng ating mga commenters, mga nagko-comment sa ibaba, nagbibigay ng inyong saloobin, opinion. Maraming salamat sa inyo. Okay, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. From being observers in the 2025 iteration of Exercise Salaknib, the Japan Ground Self-Defense Force and the Australian Army will actively take part in the 2026 iteration of Salaknib. Patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa nito sa iba't ibang kaalyadong bansa. Yun naman kasi talaga ang kailangan nating gawin habang wala pa tayong budget para bumili ng ating mga kagamitan, mga tol. Diba? Habang bumili na tayo ng iba pero hindi pa ganun kasi kadali i-deliver yun eh. Minsan inaabot ng 2, 3 taon, 5 taon para makumpleto yung ating mga order. Kaya wag magmamadali yung ating mga kababayan na makipagbakbakan agad sa China kasi wala pa yung mga in-order natin mga tol. Halimbawa, umorder tayo ng 12 fighter jet, aabutin pa hanggang 2030, mga ganong mga senaryo mga tol. Diba? Tapos kulang pa yung mga budget natin. Hindi naman kasi tayo nagde-develop ng sarili natin, umaasa lang lagi tayo sa bili. Yun ang problema ng Pilipinas. Sa mahabang panahon ng existence natin, hindi tayo nakakapag-develop ng sarili natin. Trinay na yan dati ng Pangulong Marcos nung araw pero wala hindi nahinto eh. Diba tayo dati gumagawa tayo ng sarili nating mga missile, may mga pangalan pa nga eh, Bongbong 1, Bongbong 2, wala eh. Anong nangyari, diba? O ngayon, ito tayo ngayon. Kapag-iwanan. Sa susunod na taon, sa unang pagkakataon, lalahok na ang Japan Ground Self-Defense Force sa taunang salaknib exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nitong Hunyo, niratipikahan na rin ng Japan Diet ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Force. Mahusay. Nagpatibay ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa sa isinasagawang military drills. O biruin mo, no? Dating mananakop din natin yan, mga tol. Malay naman natin na dumating ang araw, maging tropa din natin ng China pero hindi na yung pagiging tropa na sunod-sunuran sa kanila. Kumbaga tropa na kasama nating magtatanggol, di ba? Katulad ditong Japan, mananakop din natin to dati. Di ba? Sinakop tayo niyan in World War II. Bukod sa Japan, sasabak din sa unang pagkakataon sa nasabing pagsasanay ang Australian Army. Layunin nito na palakasin ang interoperability ng mga hukbong katihan sa iba't ibang aspeto ng operasyong militar. Ayon sa Philippine Army, patunay ito ng mas malawak na multilateral defense cooperation upang mapanatili ang malaya at bukas na Indo-Pacific region.
This reflects a broader multilateral defense cooperation and partnership in pursuit for the shared goal of maintaining a free and open Indo-Pacific region. The annual Salaknib deepens the interoperability among the Philippine Army and U.S. Army Pacific and other Core 4 members, while simultaneously reinforcing the Philippine Army's capacity to defend the countries against external threats. Kung ako tatanungin mas okay mag-focus dito ang Pilipinas habang nagpapalakas tayo, mga tol. Mas okay para sa akin yung mag-imbita tayo ng mga bansa. Kasi ito yung nagiging harang din natin No, nagiging kumbaga shield natin para hindi tayo salakayin, hindi tayo lalong bulihin. Kasi halimbawa mga tol, wala itong mga bansang to, Pilipinas lang, mauudlot yung pagpapalakas natin kasi merong kokontra at kokontra. Merong manggugulo. Biruin mo mga tol dito pa nga lang sa Typhoon missile, sa Nemesis, HIMARS, lahat ng mga weapon na galing sa Estados Unidos. 'Di ba kinokontra yan ng China? Imagine nyo mga tol, every time naglalayag ang Pilipinas, biglang may hahabol sa atin na mga barko ng China, babanggain. Lagi tayong mapapasabak sa mga ganong tensyon. Mauudlot yung pagpapalakas natin kasi imbis na ibili natin ng missile, ibili natin ng mga assets, nagagastos lang sa pagpapaayos ng mga barko nating sinisira nila. Kasi kahit anong singil natin sa kanila, asa pa tayong babayaran tayo ng mga yun. Diba? Asa pa tayo babayaran ng China yung mga damages na ginawa nila sa mga barko natin. Wala, magpapagawa tayo. Tapos, yung kakayanan ng ating mga sundalo, kung ano yung existing na meron lang tayo, hanggang dun lang sila, limitado lang dun. 'Di ba? Hindi nalalaman ng mga sundalo natin kung paano i-operate, kung paano gamitin yung mga advanced na weapon na meron ng ibang mga bansa. Kaya nga maganda meron tayong mga ganitong klaseng mga joint military exercises para naano na yung mga sundalo natin, kumbaga nabuboost pa yung kanilang kakayanan. At saka syempre dahil nalalaman nila, meron pala mga ganitong uri ng mga weapon, dapat magkaroon din ng ganito Pilipinas. So malalaman ngayon ng ating mga kinauukulan kung ano yung mga bagay na dapat nating ma-acquire. Diba? Ayon sa Philippine Navy, epektibo ang mga isinasagawang maritime cooperative activity Bakit? at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa sa mga dahilan mga tol kasi napansin nila yung behavior ng China. Nagbabago talaga. Kaalyadong bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bahagi ng estratehiya ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang pambansang depensa. Sa ngayon, mayroong mga strategic partnership ang Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, India, Australia at New Zealand. Dami, no? At may aktibong kooperasyon din sa iba pang mga bansa. Yan dapat, ganun. Dapat ito yung ginawa ni Duterte dati. Kasi hindi, mga tol mas yumakap siya kay Xi Jinping Doon siya yumakap do mga tol, hindi natin dinidiscredit ang dating Pangulo sa mga nagawa niya naman dito sa loob ng ating bansa. Hindi naman natin maitatanggi, marami ding magandang mga bagay na ginawa ang dating Pangulo. Totoo lang mga tol, mga build niya, no? Hindi naman din tayo pinabayaan nung panahon ng pandemya. No, hindi naman tayo pinabayaan ni Duterte. So dapat din natin ipagpasalamat sa kanya yun bilang presidente. Pero ang pinag-uusapan kasi natin ngayon, yung naging foreign relation natin, lalong-lalo na sa China, which is dun talaga mga tol, masasabi kong hindi talaga siya naging epektibo. Mga tol Malinaw, ayon kay Trinidad, na ang direksyon ng Armed Forces of the Philippines ay palakasin ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng matatag at makabuluhang mga partnership. We now have 5 strategic partnerships with other countries, 5 countries. We have elevated our defense relationship. We had the RAA with Japan, India, Australia, New Zealand, Japan, South Korea. Vietnam is coming. Dami. It's already there. Pati Vietnam, We have Canada, UK, UK. France is there, Ooh. Italy, and the other countries who have been expressing or giving statements of support, and not only statements, but actions, sending their ships, their troops, their aircraft
to do joint activities with the armed force of the Philippines. Oo, pero mga tol, hindi natin pwedeng asahan yan na kapag nagkaroon ng gera, magpapadala rin ng mga sundalo yung mga yan. Baka ang gagawin lang nila, kondenahin ang China, di ba? Katulad ng halimbawa, nangyayari ang kaguluhan dito sa Ukraine saka sa Russia, di ba? Ririnig natin yung ano nila, yung mga pagkondena nila, mga ganon. Pero nagpapadala naman ng mga armas dito sa Ukraine, kaya nga nakatagal ng ganyang katagal ang Ukraine. Pero sa atin, sa parte natin mga tol, kailangan pa rin talagang maging malakas ang Pilipinas at hindi tayo pwedeng umasa 100% sa kung ano man ang maitutulong ng ibang mga bansa. Oo, nandiyan dyan, kaalyado natin sila. Pero dapat safe pa rin ang Pilipinas. Sa ngayon, umabot na sa 12 bilateral cooperation at 9 na multilateral maritime cooperation activities ang naisagawa simula noong 2023. Nice. Nitong August 7 at 8, inaprobahan ng Pilipinas at Estados Unidos ang mahigit 500 joint military activities para sa susunod na taon. Sa Ang 500 joint military activities yan. isinagawang Mutual Defense Board Security Engagement Board sa Camp Smith, Hawaii, lumagda sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Indo-Pacific Commander Admiral Samuel Paparo para sa taunang pagsasanay. Kasama sa napagkasunduan ang malakihang military exercises, kabilang na ang Balikatan 2026 at iba pang military training. Muli ring iginiit ng magkabilang panig ang kooperasyon upang mapatibay ang depensa at mapanatili ang peace at security sa Indo-Pacific region. Ryan Lacanlale, UN. Nakikita natin mga tol yung effort ng kasalukuyang administrasyon o ng ating mga kasundaluhan para maprotektahan ng ating bansa. Hindi naman kasi dapat talaga magpapadala agad doon ng mga sundalo para harapin ang puwersa ng China. Kasi maling ano yun eh. Maling estratehiya yun para tayong nagsisuicide noon mga tol. Hindi gano'n ang strategy. Kailangan natin munang magpalakas. Kumbaga sa isang tao, kailangan mo muna mag-gym, mag-training ka muna, mag-aral ka muna ng martial arts. Diba? Makipag-alyansa ka muna sa ibang mga magagaling talaga. Humanap ka ng mga magtuturo sa'yo. Diba? At bukod doon, kailangan mo muna talagang patibayin yung sarili mo bago ka pumasok sa mga ganyang labanan. Hindi pwedeng sanay ka lang ng konti, may tropa ka lang konti, susugod ka na agad. Hindi naman porket ganun gagawin mo na agad yun. So ganun din dito mga tol, no, sa ating mga kasundaluhan. Lagi nga nating sinasabi, hindi naman sa natatakot yung ating mga sundalo. Marunong lang talaga sila mag-isip. Marunong sila mag-calculate ng risk. Ano ba? Susugod ba tayo? At pag sumugod tayo, pwede makapagpalubog tayo ng 1, 2 barko nila, pero ang kapalit nun, lahat tayo ubos. Diba? So hindi pwede. 'Di ba? Kailangan meron kang dapat meron kang pinagbabasehan ng kakayanan mo. Madaling pumasok sa gera. Tanong, kaya ba nating tagalan 'yan? Pero wala nga tayong submarine, wala tayong aircraft carrier, 'di ba? Wala tayong nuclear. 'Di ba? Kulang yung mga kasangkapan natin sa mga ganyan. Ilan ng fighter jet natin? 'Di ba? At gaano ka-advance 'yun kumpara sa mga meron sila. Dapat alam natin 'yun mga tol. Anyway, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.